Naranasan mo na bang magising pero hindi ka makagalaw? Gising ang isip mo pero ang katawan mo hindi mo maigalaw. Sinusubukan mong sumigaw, huminga o kahit igalaw ang daliri mo pero hindi mo magawa. At doon mo sila makikita. Mga nilalang na nakatayo sa gilid ng kama mo, sa kisame. Minsan naririnig mo silang bumubulong. Minsan nakadagan sila sa iyo. Kung meron kayong mga kwentong gustong i-share, pwede nyo i-post sa aking Facebook group. Ang link ay nasa TikTok bio or nasa description box. We also have a subreddit called Spooky Serie. Also, don't forget to like, subscribe, and tap the notification bell for more updates. Happy 20,000 to us, everybody. 20,000 na tayo dito sa YouTube. Thank you so much for all your support at sa tiwala. Natatouch ako. Road to 50k na tayo, guys. 50k muna para conservative. Start na tayo. Hello, Ate Bebs. I'm Zarina. Or Cha for short. Bata pa lang kami ng sister ko, hilig na namin ng kwentong kababalaghan. Kaya nang ma-recommend niya ang videos mo sa akin, agad akong nahook. Ang ganda ng storytelling mo, lalo na yung boses mo. Bukas po kasi ang third eye ko and through your voice, nararamdaman ko kung gaano ka-pure ang aura mo. May calming and cleansing effect siya kahit spooky ang stories mo. Kaya ang sarap pakinggan. Maraming salamat po. Puro puro compliments. Talaga ba, nakikita mo ang aura ng mga tao? Pure ang aura ko. Parang feeling ko may bahid na ng kasamaan ng aura ko. Charing. Junior high po ako that time at sabi ko nga po, mahilig ako sa paranormal things. Siguro dahil lapitin talaga ako ng mga engkanto o mga lamang lupa nung bata pa ako. Kaya naman, inaral ko ang mundo ng kababalaghan, entities, spirits, witchcraft, and even about demons. Hindi para pasukin ko yung mundo nila, kundi para protektahan ang sarili ko. Kaya naman mostly, protection ang inaaral ko regarding sa topic na yan. Like meditation, healing, cleaning rituals. So during those years, sleep paralysis was kind of normal for me dahil once active ang abilities mo, attractive ka sa mga entities. Kaya tama ang sinasabi nila na once you sense something, especially yung heavy na yung nafe-feel mo, huwag mo talaga papansinin. Once pinansin mo sila, nako-confirm nila na you can actually sense them. At yun yung form ng invitation nila na they can use you as a form of portal to our world. Kumbaga, you're inviting them to you. One night, inatake ako ng sleep paralysis. Gising ang diwa ko pero hindi ako makagalaw. Ang bigat ng pakiramdam. Noong una hindi ko alam, sleep paralysis na pala siya. Kasi parang normal gising ko lang. Parang nagising sa masamang panaginip. Nilibot ko ang paningin ko sa kwarto ko. At ako lang mag-isa that time. Nasa second floor po yung kwarto namin. Yung beds namin nakaharap sa aparador. So kung nakahiga ka, nasa paanan mo ang aparador. Sa right side ko, may malaking bintana kaya maliwanag ang room namin. Pero that time, makulimlim. Parang foggy sa loob ng kwarto. Yung bed nakadikit sa left wall na may maliit at pahaba na bintana na may grills. Pag dumungaw ka sa bintana na yon, makikita mo ang dining area namin. Mataas yung wall sa left side. So yun na nga, nagising ako at natulala muna ako sa may bintana namin ng ilang minuto. Biglang may narinig ako tumawag sa may taas ng aparador. Psst. Napalingon ako pero nakahiga pa rin ako that time. Kumbaga yung mata ko lang ang gumagalaw. Nang napatingin ako kung sino ang nag-psst sa akin, biglang lumakas ang pintig ng puso ko at bumigat ang hininga ko. May isang nilalang sa kisame ng kwarto ko. Naka all fours siya. Kumakapit sa kisame. Abot tenga ang ngiti niya sa akin. Tapos gumagalaw siya. Nagsisway sa taas ng kisame. Ang itsura niya, singkit ang mga mata pero ang pupil parang sa pusa o ahas. Ang balat niya may pattern na parang sa butiki. Ngunit kumikinang ito parang ginto. At may sungay ito na parang kalabaw. Hindi ako makapagsalita. Pinipilit kong makatayo pero hindi ko magawa. Nagsalita siya ulit at sinabing, "Hindi ba't gusto mo kaming makita at makilala? Sumama ka sa akin. Hinihintay ka na nila." Nakangiting bigkas nito sa akin.
Doon ko napagtanto na oo nga pala dahil sa curiosity ko sa kanila, lagi akong nagme-meditate para ma-enhance ang ability ko at buksan palalo ang third eye ko para makita sila. Alam kong kakaiba ang mga anyo nila, ngunit naunahan ako ng takot sa isip ko that time. Sinabi ko, kung sino ka man, nirerespeto kita, pero hindi pa ako handa na makita o makilala sila at hindi ako sasama sa kanila kahit anong mangyari. Nagulat ako na magsalita siya ulit. Ako si Oatmeal, ang nakatira sa bundok. Halika, sumama ka. Hinihintay ka na nila. Ulit ng pag-imbita niya sa akin. Ang lugar kasi namin ay kabundukan, kaya nga sanay na kami sa mga elemento. Pero hindi naman kami inaano, kaya parang nagko-coexist lang kami, kumbaga, minding your own business lang. Ngunit, mariin akong tumanggi at nagsimula na akong magpanik. Nababasa niya ang sinasabi ko sa utak ko at doon lalo pang nadagdagan ang kaba ko. Pinilit kong igalaw ang hinliliit ko sa paa. Hindi ko na siya pinansin at pinilit kong magising kasi unti-unti nang dumidilim ang paligid. Gusto kong sumigaw pero di ko magawa. Kaya nagdasal na ako sa isipan ko at sinisigaw sa isip ko, in Jesus' name, I compel this entity to go where it belongs. Only God can touch me and nothing else. Habang nagdadasal ako, naririnig ko ang pagtawa niya, yung tawang parang nang aasar, at paulit-ulit ang pag-iimbita niya sa akin, na para bang pinaglalaruan ako. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun ang tono niya, pero lalo akong kinilabutan at nagising nga ako. Ngunit nagtaka ako, same scene ang bumungad sa akin. Tulala ako sa bintana, pagkamulat ko. Hinihingal dahil nagising sa masamang panaginip. At hindi nga ako nagkamali. May bigla ako narinig. Psst! Nagsimula na ako magdasal at hindi na nagtangkang tignan ang tumatawag sa may kisame. Paulit-ulit ang mga salita niya na sumama daw ako sa kanila. 3 beses pong umulit ang senaryo na yon bago ako nagising ng totoo. Grabe yung hingal ko at napaupo ako sa kama, basang-basa ng pawis. Pero ang unang ginawa ko noon kahit hinihingal ako, kinuha ko ang sketchpad ko para iguhit ang nilalang na iyon bago mawala pa sa isipan ko. Ipopost ko po ang drawing ko na yon dahil hanggang ngayon dito pa rin siya sa sketchbook ko nakatago. At dyan na po nagtatapos ang aking kwento tungkol kay Oatmeal. Isa sa mga nilalang na nagpapatunay sa akin na they exist. Kasi dati skeptical din ako sa kanila. Iniisip ko na baka guni-guni ko lang o imagination ko. Kaya naman, nakahiling ako na sana makita ko sila. Simula noon, madami na silang nagsusulputan. Hindi na lang sa sleep paralysis, kundi pati sa daily life ko na. At sa next kwento na po iyon. Ibinahagi ko ito para mas maging aware ang lahat na opo, totoo ang mga entities, demons, angels, witches at iba pa. Nasa history naman po natin ang ganon, pero hindi ibig sabihin hanggang past na lang sila. They exist just like us. Pero isa sa rules nila, hanggat hindi sila inaanyayahan, hindi sila lalapit sa iyo. So be careful what you wish for. At doon na po nagtatapos ang ating kwento tungkol kay Oatmeal. Bakit kaya Oatmeal? Oatmeal. Bakit kaya Oatmeal pangalan niya? Baka favorite food niya ay oatmeal. Charing. Ano kayang ibig sabihin ng pangalan niyan? Baka hindi ako makatulog na to. O siya, tapusin na muna natin ang kwentuhan natin. Pasensya na wala tayong makeup today. Ganito lang to. Bare face tayo today. But yes, thank you guys. I'll see you tomorrow. Bye.